Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 146. Pagkikita muli ng Little Fairy Doctor. Si Xiaoyan, na nakahiwalay sa nakalipas na ilang buwan, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga habang naglalakad sa gitna ng dumudurog na mga tao sa maliit na bayan at nakikinig sa raket mula sa kanyang paligid. Ang mga tao ay talagang mga nilalang na gustong mamuhay bilang isang grupo. Kung nanatili siyang mag-isa sa kagubatan sa loob ng ilang dekada, makakapagsalita pa kaya siya? Nakangiting umiling, inalis ni Xiaoyan ang katawa-tawang tanong na ito sa kanyang ulo at tinapik ang heavy Zuan ruler sa kanyang likod na nababalot ng itim na tela. Tumayo siya sa isang junction at iniskan ang kanyang soundings. Matapos mag-isip sandali, hinailan niya ang isang dumaan at nagtanong tungkol sa lokasyon ng Thousand Medicinal House. Binuksan niya ang kanyang mga hakbang at nagmamadaling pumunta sa direksyon na ipinahiwatig ng dumaan. Pagkatapos maglakad sa ilang kalsada, dahan-daang nawala ang kaguluhang tunog at dahan-dahang sinundan ni Xiaoyan ang tahimik na daan sa isang makipot na kalye. Ilang sandali pa, isang kakaibang maliit na asyenda ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang seguridad sa pasukan sa manor ay lubhang mahigpit na may higit sa 10 ganap na armadong gwardya ang naruroon. Pagtingin sa mga gwardya na iyon, nagkadikit ang mga kilay ni Xiaoyan. Ayaw niyang alertuhan ang may-ari ng Thousand Medicinal House. Inikat niya ang tingin bago tumalikod at dumating sa likod ng mansyon. Maingat siyang tumingin sa paligid at tahimik na tumalon sa dingding. Sumilip si Xiaoyan sa manor at alertong umiwas sa ilan sa mga nagpapatrolyang gwardya. Pagkatapos noon ay palihim niyang sinunggaban ang isang binibini na nakasuot ng uniforme ng katulong. Nang makita ang takot na ekspresyon ng dalaga, hininaan ni Xiaoyan ang kanyang boses at nagtanong. Nandito ba ang fairy doctor? Ham. Sa kanyang bibig na tinakpan ni Xiaoyan, ang dalaga ay nakakagawa lamang ng ilang hindi malinaw na ingay. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang kwarto niya. Huwag kang sumubok ng anumang nakakatawa. Kung hindi, huhuberin kita at itatapon kita. Ang malambot na banta na inilabas sa tabi ng kanyang mga tainga ay natakot sa dalaga hanggang sa puntong tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Dali-dali niyang itinuro ang daan patungo sa kwarto ng fairy doctor gamit ang nanginginig niyang kamay. Nang matanggap ang impormasyon sa lokasyon, nawalan ng malay si Xiaoyan at itinago ito sa isang tagong lugar. Maingat siyang tumungo sa direksyong itinuro ng dalaga. Matapos iwasan ang ilang patrol, matagumpay na nakarating si Xiaoyan sa likod ng isang medyo tahimik na silid. Tahimik siyang nag-navigate sa paligid nito at tumungo sa harapan lamang upang makahanap ng 4 na gwardya sa labas ng pinto. Ang 4 ay tila mga gwardya ngunit sa paraan ng paminsan-minsan nilang pagsulyap sa silid, ito ay nagbigay kay Xiaoyan ng pakiramdam na sila ay para sa taong nasa loob at sa labas. Mukhang hindi rin masyadong maganda ang mga araw niya. Napangiti si Xiaoyan sa kanyang puso habang binabaybay niya ang likod ng silid, na nakaharap sa isang maliit na lawa. Maingat na nakatayo sa sahig na gawa sa gilid ng silid, dahan-daang inilipat ni Xiaoyan ang sarili upang humarap sa bukas na bintana. Ilang saglit pa ay nakahawak na ang kamay niya sa gilid ng bintana habang maingat na iniangat ang katawan papasok ng kwarto. Tahimik na lumapag si Xiaoyan na nakapatong ang kanyang mga paa sa lupa at pinagmasdan ang silid na kakaiba at tahimik na pinalamutian. Napabuntong hininga ang kanyang puso nang mapansin ang bahagyang halimuyak na nakakalat sa loob ng silid. Sa pagwawalis ng kanyang tingin sa paligid, sa wakas ay nakita ni Xiaoyan ang isang malabong imahe sa likod ng isang kulay rosas na kurtina. Humakbang siya at hinawi ang kurtina bago tumingin dito. Nakatayo sa isang maliit na plataporma ang isang babae na nakasuot ng puting damit na nakayuko ang kanyang ulo at maingat na naghahalo ng pulbos na panggamot. Paminsan-minsan, gagamit siya ng crystal rod para magdampi ng kaunting pulbos at marahan itong sinisinghot sa ilalim ng kanyang ilong. Matapos maghalo sa ilang pulbos na panggamot, ang babaeng nakaputi ay tila natauhan sa isang bagay. Bigla niyang inangat ang ulo niya at ibinaling ang tingin sa nakangiting mukha ng binata. Unti-unting nawala ang lamig sa mukha niya. Mabilis siyang tumingin sa labas ng pinto at kinawayan si Xiaoyan. Nakangiting naglakad si Xiaoyan patungo sa maliit na plataporma at umupo nang nakakross ang mga paa habang sinabing, "Binabantayan."
Huwag kang magsalita ng kahit ano. Napailing ang fairy doctor at biglang naglabas ng maliit na bote ng jade sa bulsa. Nagbuhos siya ng maputlang-pulang likido na ginamit niyang pamunas sa kamay ni Xiaoyan. Anong ginagawa mo? Nang makita ang aksyon ng fairy doctor, hindi naiwasang magtanong ni Xiaoyan sa nalilitong boses. Ang halimuyak sa silid ay isang mabagal na pagkilos na lason. Hindi mabuti para sa iyo na huminga nito. Nakangiting sinabi ng fairy doctor. Ngunit kung ilalapat mo ang ilan sa panlunas na aking nilikha, hindi ka makakatanggap nito. Umiling si Xiaoyan sa gulat habang tumatawa ng mapait. Hindi ko akalain na maglalagay ka ng lason kahit sa kwarto mo. Ngumiti ang fairy doctor at hinawi ang itim na buhok. Medyo walang magawa niyang sinabi. Wala akong mapagpipilian. Bilang isang mahinang babae, limitado ang kakayahan ko kaya makakaasa lang ako sa mga di-orthodox na paraan na ito. Sa anong paraan ka mahina? Ang paraan ng pagkalason na ito nang walang nakatuklas nito. Kahit ako ay muntik nang mahuli nito. Umiling si Xiaoyan at sinabing. Yung mga taong nasa labas. Oo. Binabantayan. Walang ingat na sinabi ng fairy doctor. Ang Wolfhead Mercenary Company ay nagpakalat ng balita na may nakita akong kayamanan at ang may-ari ng Thousand Medicinal House na ito ay matako na tumitingin sa aking bahagi. Sa panahong ito, sinubukan niyang kunin ang 7-colored poison book ngunit nagawa kong pigilan siya. Gayunpaman, medyo naiinip na siya. Bakit hindi ka umalis? Sa kakayahan mong gumamit ng lason, dapat walang sino man dito na makakapidyo sa iyo. Nakangiting tanong ni Xiaoyan. Naghintay ako na iligtas mo ako. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang magandang mukha. Nang makita ang walang magawang mukha ni Xiaoyan, ngumisi ang fairy doctor. Kung gusto kong magsanay ng 7-colored poison book, natural na mangangailangan ako ng maraming sangkap na panggamot para mag-eksperimento. Hindi ba ito ang pinakamagandang lugar? Pero sa tingin ko dapat na akong umalis ngayon. Ngayon ang huling araw ng 3 araw na deadline na ibinigay sa akin ng lalaking iyon. Inilipat ng fairy doctor ang medicinal powder sa mesa sa isang maliit na bote bago itinagilid ang kanyang ulo at tinitigan si Xiaoyan. Nalampasan mo na naman ang mga inaasahan ko. Sa hindi inaasahan, hindi ka lang nakaligtas sa pananatili sa mga panloob na rehiyon ng Magic Beast Mountain Range ngunit ang iyong lakas ay lumago ng malaki. Mukhang ang pagpili na maging kakampi mo ay isang matalinong desisyon. Hahaha, maswerte lang ako. Tumawa si Xiaoyan at tumayo. Tara na, balak ko pa ring gumawa ng gulo para sa Wolfhead Mercenary Company. Hahaha, ibilang mo ako. Salik sila sa kalagayan ko ngayon. Ngayong aalis na ako, natural lang nabigyan ko sila ng isang bagay para maalala ako. Nakangiting sabi ng fairy doctor habang nakatayo sa magandang paraan. Natural, ito ang intensyon ko nang dumating ako para hanapin ka. Napangiti si Xiaoyan. Sa pagiging mastery ng fairy doctor sa lason, kahit siya ay medyo natakot sa kanya. Kung matutulungan siya nito, hindi magiging mahirap na alisin ang Wolfhead Mercenary Company. Habang nag-iimpake pa lang ang fairy doctor ay may narinig na katok mula sa entrance. Nag-vibrate ang boses ng isang medyo may edad na sa kwarto. Hahaha. Fairy doctor, nandyan ka ba? Bagaman ang mga salita ay naghahatid ng isang pagtatanong, ang pinto ay nabuksan nang ang mga salita ay namatay. Nilaibat ng mga mata ng nasa katanghali ang lalaki ang buong silid. Bahagyang nagbago ang mukha niya nang makita ang binata na nakatayo sa gitna ng silid. Nakasimangot na ikinaway niya ang kanyang mga kamay, tinawag niya ang 4 na gwardya sa likod niya. Inilabas nila ang kanilang mga armas at hinarap ang 2 tao sa silid. Fairy doctor, maaari ko bang malaman kung sino ito? Nabaling ang tingin ng middle-aged na lalaki sa fairy doctor na abalang nag-iimpake ng mga gamit niya habang nakangiti ito. Xiaoyan. Sabi ni Xiaoyan pagkatapos sumulyap sa fairy doctor. Xiaoyan. Hindi ka ba hinabol sa panloob na rehiyon ng Magic Beast Mountain Range? Nang marinig ang sagot, naging blanko ang mukha ng middle-aged. Agad na sumilay sa kanyang mga mata ang kaligayahan ng magalang niyang sinabi. Hihihi. Hindi ko akalain na ganoon pala kalakas ang kapatid na si Xiaoyan.
Hinahangaan kita sa pagtakas sa mga panloob na rehiyon ng bulubundukin na kilala rin bilang Death Zone. Swerte lang ako. Walang ingat na itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tumawa. Aalis ako kasama ang fairy doctor. Maaari ka bang tumabi? Bahagyang namula ang mukha ng middle-aged habang nakangiti. Tadhana ang nagbigay daan sa atin na magkita. Dahil dumating ka sa aming Thousand Medicinal House, dapat manatili ka pa ng kaunti. Ang pinakagusto ko ay makipagkaibigan sa isang tulad mo. Habang nagsasalita siya, umatras ang nasa katanghaliang lalaki at hinaranggan ang pasukan kasama ang mga gwardya. Narinig na niya na si Xiaoyan ay nagtataglay ng kayamanan mula sa kuweba. Ngayong dumating na si Xiaoyan dito, hindi siya papayagan ng nasa katanghaliang gulang na umalis ng ganoon kadali. Mr. Yao, pakitingnan ang iyong kanang palad. Medyo berde ba ito? Pagkatapos niyang ibalot ang kanyang mga gamit sa isang bag, inilagay ito ng fairy doctor sa kanyang likod at biglang itinaas ang kanyang ulo para magsalita. Nang marinig ang sinabi ng fairy doctor, nagbago ang mukha ng middle-aged na lalaki. Dali-dali niyang ibinuka ang kanyang palad at nakita niyang berde ang gitna ng palad niya. Agad siyang nagtanong, "Ikaw, nilason mo ako?" "Hahaha, ito ay isang paraan lamang upang protektahan ang aking sarili." Umiling ang fairy doctor habang mahinang sinabi, "Mr. Yao, sigurado akong alam mo na ang lakas ng gamot na ginagawa ko. Kung hindi kita bibigyan ng paraan para makagawa ng antidote, magkakaroon ka ng 1 buwan bago magkabisa ang lason. Kapag nangyari iyon, paralisado ka kung swerte ka o mamamatay kung hindi." Umalangaw sa buong silid ang malambot at banayad na boses. Sa kabila ng maliwanag at maaraw na araw, naramdaman ni Mr. Yao na siya ay nasa isang silid ng yelo. Sa sobrang pag-iingat, nahulog pa rin siya sa bitag ng fairy doctor. Tinitimbang ni Mr. Yao ang kanyang buhay at ang kanyang kasakiman sa loob ng mahabang panahon bago siya walang gana na tumahol. "Ibigay mo ang formula ng antidote at hahayaan kitang umalis. Sa sobrang tagal na nanatili sa Thousand Medicinal House, hindi dapat asahan ni Mr. Yao na magtitiwala ako sa iyo na tutuperin mo ang iyong pangako. Aalis muna kami at ibibigay ko sa iyo ang formula." Maluwag na sabi ng fairy doctor. Nasa likod ng leeg ang mga kamay ni Xiaoyan habang nakatayo sa gilid na pinagmamasdan ang may-ari ng Thousand Medicinal House na pinaglalaroan ng fairy doctor. Hindi niya napigil ang matawa. Gayunpaman, bukod sa nakakatawa ang sitwasyon, mas nakaramdam ng takot si Xiaoyan. Kung bibigyan ng pagkakataon ang babaeng ito, hindi magiging mababa ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap. "Ikaw." Ang mukha ni Mr. Yao ay naging asol sa galit nang harapin ang mukhang mapaglilibang na mukha ng fairy doctor. Naglakad siya ng pabilog bago marahas na ikan-away ang kanyang kamay, inutusan ang mga gwardya na umatras mula sa silid. "Tara na." Nang makitang tumalikod si Mr. Yao, lumingon ang fairy doctor kay Xiaoyan at ngumiti. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang hinlalaki at nanguna sa labas ng pinto. Sumunod naman sa likod niya ang fairy doctor. Sa madilim na ekspresyon, sinundan sila ni Mr. Yao kasama ang mga gwardya palabas ng silid. Hindi niya mahanap sa kanyang sarili na maging masaya. Ang pagkakataon para sa kayamanan ay lumilipad sa kanyang mga kamay. Pagdating nila sa isang maluwang na lugar, naglabas ng kawayan ang fairy doctor at humihip ng mahina. Ilang sandali pa, isang malaking asol na agila ang lumitaw sa kalangitan at mabilis na lumipad. Lumipad ito sa manor at dahan-daang bumaba. Tinitigan ang pababang asol na agila, hinawakan ni Xiaoyan ang baywang ng fairy doctor at bumaba sa lupa, nagpakawala ng isang paputok na tunog. Ang kanyang katawan ay bumaril sa hangin at bahagyang dumapo sa likod ng agila. Nakatayo sa likuran ng agila, walang ingat na inihagis ng fairy doctor ang isang formula bago kontrolin ang agila at pinalayas ito sa ilalim ng galit na mga mata ni Mr. Yao. Battle Through the Heavens. Kabanata 147. Pagsira sa ulo ng lobo. Nakatayo sa maluwang na likod ng agila, ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang maliit na bayan na lumiliit habang siya ay lumilipad palayo. Pagkatapos ay tinitigan niya ang masiglang asol na agila sa ilalim niya, nakaramdam ng sobrang inggit. Ang ganitong uri ng paglipad na sasakyan ay isang bagay na nais ng iba.
Habang ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa mga balahibo ng asol na agila, pinagmamasdan ng fairy doctor ang ekspresyon ni Xiaoyan at hindi napigil ang tumawa. Bakit? Interesado ka ba sa aking asol na agila, Xiaoyan? Ngunit hindi ko ito ibibigay sa iyo. Sinamahan ako nito sa loob ng maraming taon. Baka nagseselos lang ako pero hindi ako mang-aagaw ng paborito ng iba. At kahit payag ka, hindi ako papayag. Nakangiting umiling si Xiaoyan. Alam niya na sa kontinente ng Daochi, ang pagmamay-ari ng isang alagang hayop na makakatulong sa isa sa labanan ay nangangailangan ng may-ari at ng Magic Beast na bumuo ng isang relasyon dahil walang espesyal na kontrata na magbubuklod sa kanila. Gayunpaman, ang isang Magic Beast ay isang agresibong nilalang, kaya iilan lamang ang magkakaroon ng pagkakataon na maging kaibigan at makuha ang kanilang katapatan. Nakuha lang ng Fairy Doctor ang katapatan nitong first-rank Magic Beast Blue Eagle nang magkataong iligtas niya ang buhay nito ilang taon na ang nakararaan. Kung ibibigay niya ito kay Xiaoyan, malamang na ang agila ay agad na ibuka ang kanyang mga pakpak at lilipad sa mga bundok. Dahan-daang hinahaplos ang mga balahibo ng asol na agila na may ngiti, mahinang sinabi ng Fairy Doctor. Kahit na napakabangis ng Magic Beasts, kung nagawa mong makuha ang kanilang katapatan, hinding-hindi ka nila ipagkakanulo. Sa larangang ito, mas magaling sila kaysa sa mga tao. Ibinahagi ang kanyang damdamin, umiling si Xiaoyan. Inilipat niya ang kanyang tingin sa mabilis na umaandar na lupa at nagtanong. Saan ang punong tanggapan ng Wolfhead Mercenary Company? Ang punong tanggapan ng Wolfhead Mercenary Company ay nakaistasyon sa timog na dulo ng Qingshan Town. Ang rehiyong iyon ay halos ganap na inookupahan ng mga ito. Itinuro ng kanyang pinong daliri ang direksyon kung saan lumilipad ang Blue Eagle habang sinasabi niya. Pagkatapos manirahan sa Qingshan Town sa loob ng maraming taon, dapat mong malaman ang bilang ng mga miyembro at ang kabuoang lakas ng Wolfhead Mercenary Company, tama ba? Seryosong tanong ni Xiaoyan. Ang Wolfhead Mercenary Company ay umunlad sa bayan ng Qingshan sa loob ng mahigit 10 taon at dapat ay may humigit kumulang 70 hanggang 80 miyembro. Karamihan sa mga lakas ng mga miyembro ay nasa pagitan ng 2 hanggang 5-star daw siya. Ang Wolfhead Mercenary Company ay may 3 company leader. Ang isa sa kanila, si Himeng na namatay na sa iyong mga kamay kaya naroon na lamang sina Moshi at Ganmo. Ganmo. Nakasalubong ko siya sa daan kaya. Naalis ko siya sa daan. Nang marinig ang pangalan, ikanaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at hamarang sa Fairy Doctor na natatawa. Nang marinig ito, tumigil ang Fairy Doctor. Ang kanyang nakapirming titig ay tumitig kay Xiaoyan ng matagal bago tumango sa kanyang Snow White na baba. Nakangiting sinabi niya, mukhang minaliit ko na naman ang iyong lakas. Dapat malaman na si Ganmo ay isang 9-star daw siya. Dahil madali mo siyang mapatay, dapat ay mayroon kang tinatayang lakas ng isang 9-star daw siya, tama ba? Hahaha. Ngumiti si Xiaoyan at tumango ng hindi kinikilala o tinatanggihan. Mula sa sinabi mo, ang kasalukuyang Wolfhead Mercenary Company ay dapat na naiwan na si Moshi lang ang makakalaban mo. Ang iba ay hindi mo kakampi. Binigay ng Fairy Doctor ang kanyang iniisip. Ngunit mayroon silang isang malaking bilang ng mga tao at dahil sa ilang mga kadahilanan, hindi ako sanay sa pagharap sa isang sitwasyon ng isa laban sa marami. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Bagamat bihasa siya sa isang pares ng Zuan class na Dao technique, ang kanyang Chi method ay nasa luwang level lamang. Ang Dao Chi na maaaring malikha at maimbak ayon sa antas ng paraang Chi na ito ay hindi sapat upang suportahan ang anumang pagtatangka na pumatay ng higit sa 100 tao. Hindi problema ang mga mersenaryong iyon. Umiling ang Fairy Doctor at naglabas ng isang maliit na bote ng jade mula sa kanyang bulsa. Binaligtad niya ito at nagbuhos ng makulay na tableta. Ibinigay niya ito kay Xiaoyan at ngumiti. Sa tulong ng 7-colored poison book, ang lason na maaari kong gawin ngayon ay dapat na madaling makapagpawala ng lakas sa pakikipaglaban sa mga mas mababa sa 5-star daw siya o baka mapatay pa sila. Mamaya, susuportahan kita mula sa langit. Kung balak ka nilang salakayin bilang isang grupo, magsasabog ako ng pulbos na panggamot. Ang tableta na ito ay isang panlunas na aking nilikha.
Maaaring hindi gaanong epekto sa iyo ang aking lason ngunit maaari mong iligtas ang Daochi na kailangan mong sugpuin ang lason dito kung kakainin mo ito. Ah! Tumanggaw si Xiaoyan at tinanggap ang medicinal pill. Nagtataka niyang iginulong ito ng 2 beses sa kanyang kamay. Sa pag-aaral nito sa mga mata ng kanyang Tier 1 na alchemist, nakita ni Xiaoyan na hindi ito kasing spherical ng isang tunay na medicinal pill. Ito ay malinaw na ito ay ginawa ng fairy doctor gamit ang isang ordinaryong apoy upang paghaluin ang mga halamang gamot at pilitin ito sa isang hugis ng tableta. Inihagis ni Xiaoyan ang medicinal pill at nilunok ito. Kasama si Yao Lao, isang Grandmaster Alchemist, hindi natatakot si Xiaoyan sa anumang nakamamatay na lason na maaaring lihim na idagdag dito. Pagkatapos lunukan ang medicinal pill, isang nakangiting Xiaoyan ang nagsabi. Pag-usapan natin ang tungkol sa lakas ni Moshi. Mas mainam na sabihin mo sa akin ng detalyado ang tungkol sa Chi method at Dao technique na mayroon siya. Nang makitang hindi nagpakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan si Xiaoyan nang lunukan niya ang medicinal pill, ang ngiti sa mukha ng fairy doctor ay hindi namamalayang naging mas malumanay. Pagkatapos ng lahat, walang ingat na nilunok ni Xiaoyan ang mga bagay na ginawa niya kahit na alam niya ang kanyang mga paraan ng pagkalason. Ang tiwala na ipinakita niya ay nagpakilos sa kanya. Siyempre, hindi niya alam na si Xiaoyan ay naglakas loob na lunukan ang mga bagay na ibinigay nito sa kanya dahil mayroon itong paninigurado. Ang lakas ni Moshi ay dapat na nasa paligid ng isang 2-star Daoshi. Ang Chi method na sinanay niya ay isang wind-type Chi method na tinatawag na Soaring Killer Wind na Haihuang level. Hinawakan ng mga daliri ng fairy doctor ang kanyang itim na buhok na nililipad ng hangin habang binibigkas ang kanyang iniisip. Isang Haihuang level, ha? Nakahinga si Xiaoyan nang marinig ang mga salita na ang flame mantra na sinanay niya ay maaaring isang Lu Huang level ngunit hindi ito mas mahina kaysa sa middle Huang level na idinagdag ang iba't ibang Zuan rank Dao techniques na bihasa niya. Tiwala si Xiaoyan na mapapaliit niya ang pagitan ng kanilang mga star rank. Bukod sa Chi method, si Moshi ay bihasa rin sa 3 Dao techniques. Isa sa mga ito ay isang offensive na Dao technique, isa pa ay isang defensive Dao technique at ang huli ay isang agility na Dao technique. Nagpatuloy ang fairy doctor. Ang 3 Dao technique na ito ay lahat ng Haihuang level. Ano sa tingin mo? May tiwala ka ba na matalo siya? Pagkiling ng kanyang ulo, tumawa ang fairy doctor. Maghintay ka lang at tingnan ang palabas. Nakatayo sa likod ng agila, pinanood ni Xiaoyan ang maliit na bayan sa ilalim niya at ngumiti. Ayon sa paglalarawan kay Moshi na ibinigay ng fairy doctor, ang kanyang pagkakataong manalo ay hindi mukhang mababa. Sabi mo si Xiaoyan ang may gawa nito. Sa gitna ng bulwagan, namumula ang mga mata ni Moshi habang siya ay nagbabantang nakatingin sa isang takot na mersenaryo at umungal. Nasa harap niya ang bangkay ni Ganmo. Oo, company leader. Ang Xiaoyan na hinabol namin sa inner region ng Magic Beast Mountain Range ay lumabas ng buhay. Napalunok ng laway ang mersenaryo at may takot sa mukha. Nang marinig ito, ang madilim na mukha ni Moshi ay lalong naging pangit. Isang masasamang lamig ang paulit-ulit na sumilay sa kanyang napakaliit na mga mata. Naglakad-lakad siya sa pasilyo bago malamig na nagtanong. Pinapatay si Ganmo. Ito ba ay ginagawa niya ng mag-isa? Bagamat si Xiaoyan ang unang naglunsad ng palihim na pag-atake, sa harap-harapang labanan na sumunod, ang second company leader ay mabilis pa ring natalo. Sa palagay ko ang lakas ni Xiaoyan ay maaaring nasa isang 9-star Daoshi. Paano mangyayari iyon? Mahigit 2 buwan na ang lumipas. Paano siya mapopromote sa isang 9-star Daoshi sa lalong madaling panahon? Sa isang sulok, agad na tumalon si Molly nang marinig niya ang mga salita ng mersenaryo. Dapat malaman na si Molly mismo ay gumugol ng kalahating taon upang umakyat mula sa isang 6-star Daoshi hanggang sa isang 7-star Daoshi. Gayunpaman, si Xiaoyan ay tumaas na sa isang 9-star Daoshi. Ang ganitong uri ng suntok ay isang bagay na naramdaman ng mayabang na si Molly na mahirap tiisin. Maaaring hindi ito posible para sa iba ngunit maaaring posible talaga para sa taong iyon. Huminga ng malalim, ikanaway ni Moshi ang kanyang kamay at malamig na sinabi. Paano kung umabot na siya ng 9-star? Sa harap ng isang Daoshi, kahit sinong Daoshi ay hindi gaanong mahalaga.
Mag-utos ka. Magsasagawa tayo ng masusing paghahanap kay Xiaoyan. Sa pagkakataong ito, hindi na natin siya hahayaang makatakas muli. Mariin niyang ipinatong ang palad niya sa mesa at sinabi ng kanyang nakakatakot na boses. Nalungkot ako dahil hindi ko makuha ang kayamanan sa kanyang mga kamay mula nang hinabol namin siya sa inner region ng Magic Beast Mountain Range. Para isipin na babalik talaga siya. Dahil bumalik siya, maaari siyang manatili dito magpakailanman. Naningkit ang kanyang mga mata, biglang naalala ni Moshi ang nakakatakot na Dao technique na ipinakita ni Xiaoyan noong araw na iyon sa tabi ng kailaliman. Bahagyang tumalon ang kanyang puso. Mabilis, inaliw niya ang sarili sa mahinang boses. Ayos lang. Kahit na mataas ang klase ng Dao technique niya, ang lakas niya ay mahina pa rin. At saka, high class na Dao technique. Sa tingin mo ba wala ako? Habang inaaliw ni Moshi ang kanyang sarili, biglang binuksan ng isang mersenaryong figure ang pinto sa pagmamadali at sinabi sa isang apurahang boses. Company leader. Si Xiaoyan ay sumusugod mula sa harap ng pintuan. Ano? Nang marinig ang mga salitang iyon, nagkagulo ang bulwagan. Moshi ay katulad na natigilan sa balita. Agad siyang tumayo at mabilis na humakbang pasulong at hinayla ang mersenaryo pataas. Nagtanong siya. Ilang tao ang dinala niya? Nag-iisa lang siya. Kakaibang ekspresyon ang ibinigay ng mersenaryong sumagot. Mag-isa. Namula ang mukha ni Moshi sa pag-aakalang mali ang narinig niya. Kaagad, nagtanong siya sa nabigla na boses. Sinabi mo na siya ay sumusugod sa ating punong tanggapan ng mag-isa. Nagmamadaling tumango ang mersenaryo. Ang munting bastos na ito. Ibinagsak ba niya ang ulo niya sa bato? Iniisip ba niya na kung siya lang mag-isa, matatanggal niya ang buong Wolfhead Mercenary Company? Kumaibat ang sulok ng bibig ni Moshi habang malamig siyang tumawa. Na may malamig na mukha, agad siyang lumabas ng bulwagan at malamig na sinabi. Mabuti na lang at narito siya, iniligtas ako sa hirap ng pagpapadala ng mga tao para hanapin siya. Muli, harangan ang mga tao sa pangunahing pinto. Gusto kong ipaalam sa kanya na ang ating Wolfhead Mercenary Company ay hindi isang lugar na maaari niyang puntahan at umalis ayon sa gusto niya. Oo. Gumawa ng malaking galaw si Molly sa pagtango ng kanyang ulo. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang mabilis siyang tumalikod at ipinaabot ang utos. Tara na, tingnan natin kung ano ang nagbigay ng lakas ng loob sa bastos na ito. Hahaha. Ikinaway ni Moshi ang kanyang kamay at tumawa ng malakas habang inaakay niya ang lahat palabas ng bulwagan at nagmamadaling pumunta sa forecourt. Sa likuran niya, napakaraming tao ang malapit na sumunod. Dumaan ang grupo ng mga tao sa harap na bulwagan at nakarating sa forecourt upang makita ang isang binata na nakasuot ng itim na damit na nakatayo doon na nakangiti. Sa ilalim niya ay nakahiga ang mahigit 10 bagbog na mersenaryo na kabilang sa Wolfhead Mercenary Company na gumugulong sa buong lupa. Nabasag din ang matigas na pinto. Company leader Moshi, hahaha, matagal na tayong hindi nagkita. Nang mapansin na dumating na ang malamig na mukha ni Molly, unti-unting itinaas ng binata ang kanyang ulo at ngumiti. Ngayon, maaari kang manatili dito magpakailanman. Huminga ng malalim si Moshi habang pinagmamasdan ang magulong forecourt. Humakbang siya at itinuro ang binata. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na naging isa na may walang katulad na kasamaan at perniciousness. Nang humarap sa kanyang pagpapahayag ng kamatayan, pasimpleng tumaas ang sulok ng bibig ng binata na may mahinang panunuya. Battle Through the Heavens. Kabanata 148. Wreak Havoc. Sa pagmamasid habang dumarami ang mga mersenaryo na pumupuno sa looban, mahinang ngumiti si Xiaoyan. Sa kabila ng lahat, dahan-dahan siyang naglakad pasulong sa harap ng mga nagkukumpulang tao. Paumanhin, narito ako para manggulo. Bata, ang lakas ng loob mo. Nang makita niya ang mapagmataas na kilos ni Xiaoyan, napalitan ng ngiti ang matinding galit ni Moshi. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, kapalit ng orihinal na nabasag na pintuan sa harapan, isang makapal at mabigat na itim na pinto ang hindi inaasahang lumitaw mula sa isang lihim na biyak. Sa isang boom sound, ganap nitong tinatakan ang labasan. Kasunod ng pagbagsak ng pinto,
Parami ng parami ang mga miyembro ng Wolfhead Mercenaries na nagmadaling lumabas mula sa inner courtyard at pinalibutan si Xiaoyan ng may nagbabantang mga kislap sa kanilang mga mukha. Ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay sumasalamin sa malamig na liwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Nakatingin sa dose-dosen ng mga mersenaryo na nakapaligid sa kanya, tila walang magawang umiling si Xiaoyan. Huwag kang umasa sa pakikipaglaban ng mag-isa sa iyo, gagamit lang ako ng pinakaligtas na paraan para mabura ka. Ngumisi si Moli habang nakatitig sa itsura ni Xiaoyan. Sa mga salitang ito, bahagyang tumango si Xiaoyan. Para si Moshi ay maging commander ng grupong ito, hindi siya maaaring maging isang walang ingat na tanga. Kung mababaligtad ang kanilang mga sitwasyon, hindi rin sasabak si Xiaoyan sa isa na labanan. Sa mundong ito, walang tunay na patas. Hindi alintana ang kasuklam-suklam na pamamaraan, hanggat nagawa nitong maayos na makamit ang layunin nito, ito ang magiging pinakamahusay na paraan. Ang mga nanalo ay walang hanggang tama at ang mga natalo ay maiiyak lamang sa kanilang pagkatalo, si Xiaoyan ay may malalim na pagkaunawa sa pariralang ito. Halika, patayin mo siya. Hindi na tinitiis ang kalokohang ito, itinuro ni Moshi si Xiaoyan, ang malamig nitong boses na puno ng layuning pumatay. Sa utos ng kanilang commander, agad na hinawakan ng mga nakapaligid na mersenaryo ang kanilang mga sandata bago umaatungal ang mga sigaw ng labanan habang isinara nila ang bilog sa paligid ni Xiaoyan. Nakatayo sa tuktok ng mga hagdan, binigyan ni Moshi ang medyo tahimik na bata ng isang makakapal na tingin. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at malamig na sinabi. Kahit anong mangyari, dapat kang mamatay ngayon. Esprit. Habang sinusugod ng lahat si Xiaoyan mula sa lahat ng direksyon, isang sigaw ng agila ang biglang tumunog sa kalangitan. Isang malaking anino ang bumaba mula sa langit at nagkalat mula rito ang napakaraming puting pulbos. Kaagad, ang walang laman na hangin sa itaas ng patio ay natatakpan ng dahan-daang pagbagsak ng puting pulbos. Baliwalain mo yan, patayin mo muna siya. Nang makita ang biglaang pagbabago, pinagdikit ni Moshi ang kanyang mga kilay at malamig na nagutos. Matapos marinig ang kanyang utos, agad na sinugod ng mga nagpapanik na mersenaryo si Xiaoyan na nasa malapit, na naglalayong patayin siya. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang mga mersenaryo na nagmumula sa lahat ng direksyon bago itinaas ang kanyang ulo. Aabot na sa kanila ang puting pulbos. Nakahinga ng maluwag, nagsimulang kumilos si Xiaoyan. Ibinaba niya ang kanyang mga paa at mahigpit na hinawakan ng kanyang kanang kamay ang Heavy Zuan Ruler sa kanyang likod. Sa mahinang sigaw, ang Heavy Zuan Ruler ay hinawakan sa kanyang palad habang ito ay lumipad palabas. Isang maitim na anino ang umikot sa katawan ni Xiaoyan at ang ilang mga mersenaryo sa harap na sumusugod sa kanya ay marahas na kinatok ng mabigat na pinuno. Tumalsik ang dugo mula sa kanilang mga bibig habang ang kanilang mga katawan ay itinapon patalikod. Bang! Ang itim na pinuno ay mabigat na ipinasok sa matigas na lupa sa harap ni Xiaoyan. Mabilis na kumalat ang ilang crack lines mula sa kinaroroonan ng ruler. Sa kanyang kanang kamay na nakahawak sa Heavy Zuan Ruler, ang kaliwang kamay ni Xiaoyan ay biglang nakatutok sa langit. Kinulot niya ang kanyang palad at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang agad na sumipsip ng pababang puting pulbos patungo sa looban. Nang bumaba ang pulbos, nanginginig ang kaliwang kamay ni Xiaoyan at isang hindi kapani-paniwalang malakas na puwersa ng pagtulak ang hangihip ng puting pulbos patungo sa nakapaligid na mga mersenaryo. Ubo, ubo. Parang bagyo, umikot ang puting pulbos mula kay Xiaoyan. Ang lahat ng mga mersenaryo na nasasakupan ng pulbos ay agad na nagpakawala ng marahas na ubo. May kakaiba sa pulbos. Hilahin pabalik. Sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan, mabilis na itinulak ang pulbos sa harap ni Moshi. Nang makahinga si Moshi, nagbago ang mukha nito at nagmamadaling nagutos. Nang marinig ang kanyang utos, dali-daling umatras ang mga mersenaryo na bulag-bulagang umaakyat sa nagkalat na pulbos. Gayunpaman, nagsimula silang bumagsak ng isa-isa pagkatapos ng halos 10 hakbang pabalik. May iilan lamang na malalakas na mersenaryo na walang tigil na nakatiis at mabilis na umatras papasok sa looban. Nang makitang iilan lamang ang nakaalis sa puno ng pulbos, ang mukha ni Moshi ay naging sobrang malungkot.
Isang magulong at marahas na hangin ang lumitaw sa kanyang harapan at umihip patungo sa pulbos na kumakalat patungo sa kanya. Dahil hinihipan ng marahas na hangin, unti-unting nagkalat ang pulbos, na nagpapakita ng maraming mersenaryo na gumuho. Maraming masasakit na hilanghing ang patuloy na lumabas sa kanilang mga bibig. Napabuntong hininga si Moshi nang mapansin niyang hindi nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga mersenaryo. Iniangat niya ang ulo at tinitigan ang binata sa gitna ng looban. Sa matinding boses, sinabi niya, "Munting bastos, anong lakas ng loob mong gumamit ng lason? Maaari mong samantalahin ang iyong mga numero, kaya bakit hindi ako gumamit ng lason?" Kumakaway ang kanyang ulo, nakangiting sabi ni Xiaoyan habang nakatitig sa ilang natitirang mersenaryo. Nakangiti, ay nalalayan ni Xiaoyan ang mabigat na pinuno gamit ang kanyang mga balikat at humakbang pasulong ng 2 hakbang. Gayunpaman, isang pagbabago ang nangyari nang lumapag ang kanyang ikalawang hakbang. Ang isa sa mga mersenaryo na paulit-ulit na umuungol sa lupa ay biglang tumalon sa kanyang mga paa. Ang matalim na longsword na nasa kanyang kamay ay may dalang manipis na layer ng Daochi habang ito ay mapanlinlang at marahas na tumutusok patungo sa ibabang tiyan ni Xiaoyan. Nahaharap sa pananambang, si Xiaoyan ay hindi nagpakita ng kahit katiting na senyales ng gulat. Mahigpit niyang hinawakan ang heavy Zuan ruler at inilagay ito sa kanyang harapan, na nagkatikip sa kalahati ng katawan ni Xiaoyan. Kasabay nito, madaling nalampasan ng depensang ito ang pag-atake ng longsword. Klang! Ang longsword ay tumusok laban sa heavy Zuan ruler. Kaagad, lumipad ang mga spark kung saan-saan. Gayunpaman, hindi man lang nag-iwan ng mga puting gasgas sa katawan ng pinuno. Matapos mabaigo ang sneak attack, hindi na nagpatuloy ang ambush sa pagpindot pasulong. Ginamit niya ang reverse force mula sa pag-atake at mabilis na umatras. Dahil naglunsad ka ng isang ambush, bakit ka aalis? Naalerto si Xiaoyan sa kanyang intensyon nang umatras na ang ambush. Sa isang mahinang tawa, pumadyak ang kanyang mga paa sa lupa. Sa isang paputok na tunog, ang katawan ni Xiaoyan ay biglang bumaril at kalahating metro lamang mula sa ambush sa isang iglap. Ang sulok ng mga mata ni Xiaoyan ay may nakakatakot na ngiti habang ang kanyang mga mata ay nagsalubong sa ambush. Ang ambush ay ang kanyang matandang kaaway, si Muli. Madilim ang ekspresyon ni Muli habang pinagmamasdan si Xiaoyan na nasa kanyang malapit na lugar at may gulat sa malalim na bahagi ng kanyang mga mata. Nang bumaba na ang pulbos na panggamot mula sa langit, ginamit niya ang kaguluhang ginawa nito para makalapit kay Xiaoyan at nagkunwaring nalasan sa isang maikling distansya mula sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-arte ay madaling nakita ng kanyang kalaban. "Leer, mag-ingat ka." Ang biglaang pagbabago sa larangan ng digmaan ay naging sanhi din ng pagkagulat ni Moshi, na nakatayo sa plataporma. Ito ay lalo na nang makita niyang ang ambush ay talagang anak niya. Nag-iba ang kulay ng mukha niya habang nagmamadaling tumawag. Huli na, nagbigay ng isang makapal na ngiti sa umaatres na si Muli, muling naapakan si Xiaoyan sa lupa. Isang pagsabog ang tumunog at mabilis na lumitaw ang kanyang katawan sa harap ni Muli. Ang heavy Zuan ruler sa kanyang kamay ay nagdala ng tunog ng isang malakas na presyon ng hangin habang ito ay marahas na gumawa ng paalang na pag-indayog patungo sa dibdib ni Muli. Ang matinding pressure ng hangin sa kanyang harapan ay naging dahilan upang muling magbago ang ekspresyon ni Muli. Isang realisasyon ang tumama sa kanya habang sinasabi niya sa kanyang puso. Ang taong ito ay talagang isang 9-star doshi. Ang pag-iisip ay nag-flash sa isipan ni Muli at naglaho habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nabalot siya ng pag-atake ni Xiaoyan at sa kanyang kasalukuyang bilis, imposibleng ganap na maiwasan ang pag-atake. Kaya, pilit lang niyang nalalabanan ang pag-atake ni Xiaoyan. Ang sulok ng kanyang bibig ay kumikibot, walang pigil na ibinuhos ni Muli ang lahat ng kanyang Daochi sa kanyang longsword. Sa wakas, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at sinaksak ang kanyang espada, na may dalang malakas na tunog ng hangin, sa dibdib ni Xiaoyan. Bang! Ang katawan ng malaking pinuno ay mabilis na lumipad sa himpapawid at sa wakas ay malakas na nabasag sa dibdib ni Muli. Kaagad, isang subo ng sariwang dugo ang marahas na iniluwa. Ang matinding sakit ay nagdulot ng isang mapanganib na kislap na kumislap sa mga mata ni Muli.
Nang itatapon na ang kanyang katawan pabalik, ang kanyang palad ay naglipat ng isang mabangis na puwersa sa hawakan ng espada. Ang longsword ay umalis sa kanyang kamay at sa ilalim ng masamang tingin ni Muli, tumagos sa dibdib ni Xiaoyan. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ni Xiaoyan, ang katawan ni Muli, tulad ng isang cannonball na nabaril, ay binaril sa lupa at nabasag sa isang malaking halijing kahoy. Nagluwa pa siya ng isa pang subo ng dugo nang ang lahat ng nasa harapan niya ay naging itim at siya ay nahimatay. Ang mahabang espada na nagdadala ng mabangis na puwersa ay walang awa na tumusok sa dibdib ni Xiaoyan. Ang desperadong suntok na ito ni Muli ay nagawang maging dahilan upang mapa-atras ng kaunti si Xiaoyan. Sa kalangitan, napabuntong hininga ang fairy doctor nang makita niya si Xiaoyan na sinaksak ng longsword. Sasakay na sana siya sa Blue Eagle pababa para iligtas siya ng iangat ni Xiaoyan ang kanyang kamay at kumaway sa kanya. Ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa longsword sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang hilt ng espada at binunot, ngunit walang bakas ng sariwang dugo sa dulo ng espada. Ang panloob na vest na naiwan ni Yonji ay talagang malakas. Nang makitang ang dulo ng espada ay walang bahid ng dugo, hindi mapigilan ni Xiaoyan na magpuri sa kanyang puso. Itinapon niya ang mahabang espada sa isang tabi at tinitigan ang kalahating patay na si Muli. Sa isang iglap, napaatras si Muli at lumipad mula sa larangan ng digmaan. Sa mataas na plataporma, naging blanko ang ulo ni Mushi. Nagmamadali siyang tumalon pababa at niyugyug ng malakas ang walang malay na si Muli. Matapos gamitin ang kanyang daliri upang tingnan kung may hininga si Muli, nakahinga siya ng maluwag. Ibinigay niya ang walang malay na si Muli sa mga mersenaryo sa likod niya at itinaas ang kanyang ulo para titigan ng may pananakot si Xiaoyan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinuha ang isang bakal na sibat mula sa lupa habang ang kanyang nanginginig na buto na boses ay puno ng layuning pumatay. Kahit anong mangyari, mamamatay ka dito ngayon. Nasabi mo na sa akin yan noong huli. Pinanood ni Xiaoyan si Muli na itinaas papasok sa bahay at ang sulok ng kanyang bibig ay walang pakialam. Nang si Muli ay dinudurog ng Heavy Zuan Ruler, ang enerhiya sa ruler ay dumaan sa katawan ni Muli at nabasag ang Dao Chi Vortex sa kanyang lower abdomen. Sa madaling salita, kahit na gumaling si Muli mula sa kanyang mga pinsala, siya ay isang pailay. Maaaring mukhang medyo malupit ang pagkilos na ito ngunit walang pakialam si Xiaoyan. Ang kanilang relasyon ay isa na hindi maaaring mamagitan. Ang pagtatangkang patayin siya pabalik sa kuweba ng bundok at ang paghabol sa kabundukan ay magiging sanhi ng pagkawala ng buhay ni Xiaoyan sa kamay ng mag-ama kung hindi siya pinalad. Bukod dito, naunawaan ni Xiaoyan na kung mapunta siya sa kanilang mga kamay, maging ang kamatayan ay maaaring isang marangyang panaginip. Kaya naman, kapag nahaharap sa kanyang mga kaaway, lalo na sa mga nakakasama niya, hindi magpapakita ng awa si Xiaoyan. Papatay siya kung kaya niya at sisiguraduhin na mawawalan ng kakayahang maghayganti ang iba kung hindi siya makakapatay. Battle Through the Heavens. Kabanata 149. Pagpatay sa 2-star Daoshi. Dahan-daang itinaas ni Mushi ang kanyang sibat habang madilim na nakatitig kay Xiaoyan na mahinahong nakangiti. Sa ilalim ng panghihikayat ng kanyang layuning pumatay, ang Dao Chi sa kanyang katawan ay nagsimulang lumundag ng mabilis at marahas. Sa ibabaw ng kanyang katawan, isang maputlang berdeng Dao Chi ang dahan-daang tumakas mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng manipis na berdeng balabal ng Dao Chi sa kanyang katawan. Ang pagmamanipula ng Dao Chi sa isang balabal ng enerhiya na nakakabit sa katawan ay tanda ng isang Dao Shi. Ang balabal ng enerhiya na ito ay hindi lamang nagpalakas sa depensa, bilis at pag-atake ng may-ari, pinahusay din nito ang pagsipsip ng enerhiya ng may-ari mula sa kanyang paligid upang madagdagan ang enerhiyang naubos sa laban. Kaya, halos lahat ng unang aksyon ni Dao Shi sa panahon ng labanan ay ang pagtawag sa Dao Chi na balabal na ito. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, halos hindi niya masakop ang ilang bahagi ng kanyang katawan kung susubukan niyang magpatawag ng Dao Chi na balabal. Ang pagtaas sa depensa, bilis, at opensa ay mababaliwala din. Pagkatapos ng lahat, ang isang Dao Shi at isang Dao Shi ay kabilang sa dalawang magkaibang klase. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Kaya, kung gusto ni Xiaoyan na magpatawag ng balabal na kasing lubusan ni Mushi,
Kailangan muna niyang maging isang Daoshi. Pinapanood si Moshi na nagpatawag ng kanyang energy cloak, si Xiaoyan ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Isang seryosong ekspresyon din ang unti-unting lumalabas sa kanyang mukha. Hindi alintana kung gaano kaganda ang mga salita ni Xiaoyan, ang kanyang kalaban ay isang tunay na Daoshi. Hinigpitan ng kamay ni Xiaoyan ang pagkakahawak sa Heavy Zuan Ruler. Kasunod ng kanyang pagtaas ng focus, maraming mga hibla ng Dao Qi ang nagsimulang dumaloy palabas ng puyo ng tubig sa kanyang katawan at dumaloy ng magulo sa loob ng kanyang katawan, na nagbibigay ng kinakailangang enerhiya para sa mayari nito upang lumaban. Ang kamay ni Moshi ay dahan-daang hinimas ang kanyang sibat at hinintay ang Dao Qi sa kanyang katawan na maging lalong magulong bago siya biglang nagpakawala ng mahinang sigaw. Ang kanyang mga paa ay marahas na humakbang sa lupa, pinaputok ang kanyang katawan ng mabangis pasulong. Bahagyang nanginig ang sibat sa kanyang kamay at lumitaw ang ilang snow white na ilusyon ng sibat. Ang dulo ng sibat ay naging puting anino, nakakalito ngunit walang awa na bumaril patungo sa leeg ni Xiaoyan. Matapos ang pagbaril mula sa longsword ni muli ilang sandali ang nakalipas, halos mahulaan ni Moshi na si Xiaoyan ay nakasuot ng defensive inner vest sa kanyang katawan. Kaya naman, ang lahat ng kanyang pag-atake ay nakatuon na ngayon sa ulo ni Xiaoyan. Napaharap sa marahas na pag-atake ni Moshi, bahagyang umatras ang katawan ni Xiaoyan. Ginamit niya ang malawak na ibabaw ng Heavy Zuan Ruler upang harangan ang pag-atake ng sibat. Klang! Klang! Habang gumagalaw ang dalawa, lumilipad ang mga kislap at isang malinaw na kalansing ang tumutunog sa tuwing makakadikit ang sibat sa pinuno. Pagkatapos gumamit ng mga ordinaryong pag-atake para saktan si Xiaoyan ng ilang sandali, sa wakas ay nahawakan ni Moshi ang tunay na lakas ng huli. Isang 9-star Daoshi. Sa sandaling halos nahawakan na niya ang baseline ng kanyang kalaban, ang sulok ng bibig ni Moshi ay lumukat sa malamig na anggulo. Hanggat hindi pa na-promote si Xiaoyan sa isang Daoshi, walang dapat ikatakot. Nadaig ng mapanlinlang na sibat ang paglaban mula sa hangin at tumama sa paraang parang kidlat habang may dalang matalim na tunog. Kasabay nito, ang pinuno ay nagmamadaling umindayog ng paalang, na may balak na harangin muli ang sibat. Gayunpaman, nang ang sibat ay tumama sa Black Ruler, ang katawan ng sibat ay nag-vibrate na nagresulta sa pag-ugoy ng dulo nito sa paraang nalampasan nito ang pagtutol ng ruler. Nanliit ang mga mata ni Moshi sa kanyang tagumpay sa pagtagumpayan ng pinuno at sumilay ang lamig sa kanyang mga mata. Ang kanyang palad ay biglang hamampas pasulong, tumama sa kabilang hawakan ng sibat at dirdiretsong pumutok sa leeg ni Xiaoyan. Bang! Nang makita ang dulo ng sibat na mapanlinlang na binaril patungo sa kanya, ang katawan ni Xiaoyan ay nagmamadaling umatras. Ang kanyang mga paa ay humakbang sa lupa, lumikha ng isang paputok na tunog habang ang kanyang katawan ay agad na bumaril. Soaring wind steps. Nang mapansin na ang bilis ni Xiaoyan ay biglang tumaas, si Moshi ay nagpakawala rin ng mahinang sigaw. Ang dulo ng kanyang paa ay dahan-dahang dumaikit sa lupa at ang Dao Qi sa kanyang katawan ay lumundag. Ang kanyang katawan ay parang isang daong nalalagas sa ilalim ng bagyo habang siya ay bumaril patungo kay Xiaoyan sa sobrang bilis. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang mga ilusyon ng sibat sa kanyang kamay. Pinapanood si Moshi na hinahabol siya ng hindi sumusuko, napasimangot si Xiaoyan. Sumilip patalikod ang gilid ng mata niya at napagtantong malapit na siya sa sulok ng dingding. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Xiaoyan habang inihagis niya ang kanyang katawan pasulong habang ang kanyang mga paa ay umuusad paatras. Tinakpan ng maputlang dilaw na Dao Qi ang kanyang mga paa nang malapit na silang madikit sa dingding. Bahagya niyang ibinaluktot ang kanyang mga paa at agad na sumunod ang isang paputok na tunog. Ang marahas na reverse force ay nagtulak sa katawan ni Xiaoyan palabas. Sa himpapawid, dinala ni Xiaoyan ang Heavy Zuan Ruler sa kanyang kamay at gumawa ng half-circle swinging motion. Pagkatapos ay ginamit niya ang mabangis na puwersa na dulot ng pagsabog at binasag ito patungo kay Moshi na may hindi mapapantayang mabangis na puwersa. Thorn Stab. Pinagdikit ni Moshi ang kanyang mga kilay sa lakas na dala ng anino sa itaas niya. Pinaikot niya ang sibat sa kanyang kamay at umiyak sa malalim na boses. Agad na bumalot sa kanya ang isang kulay berdeng buhawi. Habang umiikot ang buhawi,
Tila napunit ang hangin sa paligid. Ang sibat ay saglit na tumitigil bago ito malakas na kumatok sa napakaitim na heavy Zuan ruler habang may dalang isang malakas na hangin na nabasag na tunog. Klang! Ang malinaw na tunog ng nagsasalpukan na bakal ay biglang umalangaw-ngaw sa looban, na tumagal ng mahabang panahon. Dapat sabihin na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang Daoshi at isang Daoshe ay talagang napakahusay. Bilang 2-star Daoshi, ang lakas ng Daochi ni Moshi ay hindi isang bagay na maihahambing ni Xiaoyan. Gamit ni Moshi ang kanyang Dao technique, nagawa niyang patumbahin ang heavy Zuan ruler mula sa kamay ng Xiaoyan kasunod ng malinaw na tunog. Ang itim na pinuno ay bumaril patungo sa langit. Nang mawala ang kanyang sandata, ang mukha ni Xiaoyan ay nagbago ng husto habang sinusubukan niyang igalaw ang kanyang katawan upang agawin ito pabalik. Gayunpaman, si Moshi ay nagbigay lamang ng isang mapagmataas at malamig na panunuya habang itinulak niya ang kanyang sarili sa lupa. Sa tulong ng kanyang wind attribute na Daochi na nagbigay sa kanya ng magaan na katawan, mabilis siyang nakarating sa ilalim ng itim na pinuno at inabot ang kanyang kanang kamay, sinalo ito ni Moshi. Nang mahawakan ng kanyang kamay ang itim na ruler, biglang nagbago ang mukha ni Moshi. Hindi lamang hinayla ng itim na pinuno ang katawan ni Moshi sa lupa sa sobrang bigat nito kundi pinabagal din ang daloy ng umaalon na Daochi sa katawan ni Moshi na may espesyal na epekto ng pagsupil sa Daochi ng isang tao. Dahil hindi pa nakatagpo ng ganoong sitwasyon, si Moshi ay agad na nagsimulang magpanik. Maging ang kanyang katawan ay bumagal din. Maliwanag, si Moshi ay sanay na magkaroon ng mabilis na pag-agos ng Daochi at hindi makaangkop sa biglaang pagbabagong ito. Kalokohan. Kakaiba ang sandata. Naisip ni Moshi at sinadya niyang itabi ang itim na ruler sa kanyang kamay na parang mainit na patatas. Gayunpaman, ang katawan ni Xiaoyan ay biglang lumitaw sa kanyang likuran at ang makapal na malamig na tawa ni Xiaoyan ay naging sanhi ng lamig ng buong katawan ni Moshi. Sige, agawin mo. Hindi ka ba masaya na nakuha mo na? Octane Blast. Ang malamig na sigaw sa puso ni Xiaoyan ay nagudyok ng isang nakakagulat na mabangis na lakas na lumitaw sa kanyang kamao. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamao at dinala ang tunog mula sa presyon ng mapunit na hangin, walang awa na hinampas sa likod ni Moshi, na ang katawan ay naging tamad. Ang malakas na puwersa na biglang lumitaw sa kanyang likuran ay naging sanhi ng pagbabago ng mukha ni Moshi. Ang kanyang kamay ay nagmamadaling binitawan ang pinuno at ang Daochi ay nagsimulang bumangon sa kanyang katawan. Ang balabal ni Daochi sa kanyang katawan ay muling naging mas siksik. Ang maikling pagkakataong iyon sa oras ay nagbigay daan lamang kay Moshi na gumawa ng marami. Bago niya pakapilan ang depensa ng balabal ng Daochi, marahas na dumapo sa kanyang likod ang pag-atake ni Xiaoyan. Bang! Isang muffled sound ng mga katawan na naghahampas sa isa't isa ang umalangaw-ngaw sa looban. Mahina at malalim ang tunog ngunit naglalaman ito ng tunay na lakas. Ang mabangis na lakas na tumama sa kanya mula sa likuran ay naging sanhi ng biglang pagputi ng mukha ni Moshi habang ang kanyang katawan ay marahas na itinapon paarap. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang kanyang palad ay itinulak sa lupa habang siya ay malapit ng magtanim at pagkatapos ng ilang maliksi na pagbabalik tanaw sa hangin, sa wakas ay lumapag siya ng ilang metro ang layo, pagsuray-suray habang ginagawa niya ito. Pinatatag niya ang kanyang katawan ngunit bago pa siya makatalikod at maka-counterattack, muling nagbago ang mukha ni Moshi. Sa pagmamanipula sa Daochi, mabilis niyang inilipat ang kanyang umaalon na Daochi patungo sa kanyang likuran at pinalibutan ang nakatagong puwersa na palihim na pumapasok. Nang napapaligiran na ng Daochi ang nakatagong puwersa, si Xiaoyan, na nakatayo sa di kalayuan, ay bahagyang tumawag. Explode. Bang! Isa pang malambot at mababang muffled na tunog ang inilabas. Marahas na nanginginig ang katawan ni Moshi at isang masakit na tahimik na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa sulok ng kanyang bibig, isang nanlilisik na mantsa ng dugo ang lumabas. Sayang naman. Tinitigan si Moshi na ang sugat ay hindi masyadong malubha, nagsisisi na umiling si Xiaoyan. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang Daoshi. Talagang nadiskubre niya ang nakatagong puwersa ng Octane Blast ng napakabilis. Kung medyo naging mabagal siya sa pagtuklas nito, maaaring natapos ng maaga ang laban na ito. Gayunpaman,
Nakakalungkot na ang oras ng reaksyon ng taong ito ay higit na lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Sa loob ng maikling panahon, maaari niyang tipunin ang kanyang Daoqi at palibutan ang nakatagong puwersa ng Octane Blast. Kapag nangyari iyon, ang lakas ng pagsabog ng nakatagong puwersa ay nauwi sa mas mahinang epekto. Dalawang hakbang pasulong, hinawakan ni Xiaoyan ang Heavy Zuan Ruler na ipinasok sa lupa. Bahagya niya itong pinitik at inilagay sa storage ring niya. Inilipat ang kanyang tingin sa nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Moshi, hindi mapigilan ni Xiaoyan ang mapangiti. Ang pambubugbog na ginawa ng lalaking ito sa pagkakataong ito ay sarili niyang gawa. Maaaring ito ay tinatawag na pag-aani ng iyong itinanam. Mabuti. Mabuti. Brat, mukhang minamaliit talaga kita. Matapos panasan ang mantsa ng dugo sa kanyang bibig, ang mukha ni Moshi ay napuno ng nagbabantang ekspresyon. Ito ang unang pagkakataon sa napakaraming taon na siya ay itinapon sa isang kahihiyang estado ng isang daoshi. Sa sandaling iyon, nagngangalit si Moshi habang nagsasalita ito. Ngumiti lang si Xiaoyan at hindi siya pinansin. Gumalaw ang kanyang dila, agad na nilamon ang isang energy recovery pill na itinago niya sa kanyang bibig at mabilis na naramdaman ang Daoqi sa kanyang katawan na unti-unting bumabawi. Xiaoyan, hindi ka dapat masyadong matuwa. Alam kong alam mo ang ilang high-class na Dao techniques. Ang sibat ay biglang tumapak sa lupa habang si Moshi ay malamig na tumawa. Ang balabal ng Daoqi sa kanyang katawan ay unti-unting lumiit habang ang dulo ng bakal na sibat ay nagsimulang takpan ng patong-patong ng makapal na berdeng Daoqi. Pero, sa tingin mo ba wala akong alam? Biglang humigpit ang palad ni Moshi sa sibat habang siya ay tumawa ng masama. Salamat sa iyo at sa Fairy Doctor, ang ikatlong kahon ng bato sa kuweba ay may scroll na naglalaman ng mataas na klaseng Dao technique na angkop para sa akin. Ngayon, hahayaan kitang mamatay dito. Nang marinig ang masasamang tawa ni Moshi, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na talagang pilit na bubuksan ni Moshi ang kahon ng bato at nanganganib na masira ang anumang nakalagay dito. Nakatingin sa siksik na Daoqi sa dulo ng sibat sa kamay ni Moshi, si Xiaoyan, na bihasa sa maraming high-class na Dao technique, ay natural na alam na ito ay kahit isang Zuan-class Dao technique. Walang magawang umiling si Xiaoyan habang nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga. Ang kanyang kamay ay bahagyang pinasadahan ang singsing sa kanyang kamay at ang napakalaking Heavy Zuan Ruler ay muling lumitaw sa kanyang kamay. Dahil umabot na sa ganito, natural lang na hindi siya nagtimpi. Ang Daoqi sa sibat sa kamay ni Moshi ay lalong naging siksik habang malamig niyang pinagmamasdan ang aksyon ni Xiaoyan. Sa wakas, ang hugis ng ulo ng umuungal na leon ay bahagyang nabuo sa loob ng umaalon na Daoqi. Pagtingin sa ulo ng leon ng Daoqi na naipon sa dulo ng pamalo, sumili ang saya sa mga mata ni Moshi habang muling sumili ang nakakatakot na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang sibat sa kanyang kamay ay biglang nagbigay ng kakaibang panginginig habang ginamit ni Moshi ang soaring wind steps. Brat, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo na ang Hai Zuan Dao technique na ginagamit ng isang Daoshi ay ganap na naiiba sa sinusubukan mong gamitin, bilang isang Daoshi. Mabangis na sinunggaban ng katawan ni Moshi si Xiaoyan habang itinaas nito ang kanyang ulo at sumigaw. Wild Lion Chant. Kasunod ng kanyang sigaw, isang malaking mabilis na tumatakbong energy lion ang lumabas sa dulo ng sibat sa kamay ni Moshi. Umalangaw-ngaw ang marahas na ungol ng leon nito sa buong maliit na lugar, dahilan upang mamatla ang mukha ng Fairy Doctor sa kalangitan. Iniangat ang kanyang mga mata upang makita ang mabangis na enerhiya na leon na nasa dulo ng sibat, ang mukha ni Xiaoyan ay naging mas seryoso. Dahan-dahan siyang nagpakawala ng hininga at nagsimulang tumaas ang Daoqi sa kanyang katawan. Sa ibabaw ng itim na pinuno, isang nagliliyab na liwanag ang biglang nagsimulang umusbong. Ang mataas na temperatura ay naging sanhi ng nakapaligid na hangin upang bumuo ng malabong pagbaluktot. Flame-splitting tsunami. Ang mahinang sigaw ng binata ay nagdulot ng matinding pagtaas ng temperatura sa looban. Lalong lumiwanag din ang katawan ng pinuno habang ang mga kakaibang linya nito ay bumubuo ng balangkas ng isang misteryosong larawan sa ibabaw. Kapag ginamit ang D-Class Dao technique sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ng anumang kakulangan ng lakas si Xiaoyan tulad ng ginawa niya noong nakaraan.
Bagamat sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi man lang niya magamit ang 10% ng tunay na lakas ng D-Class Dao Technique, ito ay higit pa sa sapat na panghawakan si Mushi. Sa gitna ng pulang ilaw na nakakalat sa kalangitan, ang itim na pinuno sa kamay ni Xiaoyan ay biglang galit na nahati pababa. Isang nagliliyab na pulang ilaw ang sumabog mula sa tuktok ng ruler. Kung saan man ito dumaan, sinira nito ang lupa at naging gulo. Isang mahaba at malalim na kanal ang kumalat mula sa ibaba ng mga binti ni Xiaoyan patungo sa Mushi na sumisingil. Ang matinding pressure at mataas na temperatura na ipinadala ng hangin ay nagdulot ng takot na kumikislap sa pinakamalalim na bahagi ng mga mata ni Mushi. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Sa loob lamang ng 2 buwan, ang lakas ng misteryosong Dao Technique na ipinakita ng binata sa kanyang harapan ay tumaas sa bagong antas. Mushi clenched kanyang ngipin. Sa ganoong sitwasyon, wala siyang pagpipiliang umatras dahil naghihintay sa kanya ang kamatayan kung gagawin niya. Malinaw na nauunawaan ito, maaari lamang ibuhos ni Mushi ang lahat ng kanyang Dao Chi sa sibat ng walang pag-aalala sa kanyang buhay, bago masira ng malakas sa pulang ilaw. Bang! Isang napakalaking pagsabog na halos tumaob sa buong patio ang umalangaw-ngaw. Sa lugar kung saan napunta ang pulang ilaw kay Mushi, maraming malalaking crack lines ang lumitaw at kumalat na parang sapot ng gagamba hanggang sa makapasok ito sa ilang mga bahay. Bahagyang yumanig ang mga bahay at gumuho. Sa loob ng pulang ilaw, tahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, isang anino ang bumaril ng may malakas na pagsabog, na sa wakas ay bumagsak sa isang pader. Agad na naging debris ang pader habang kumalat ang usok sa hangin. Lumipas ang hangin at nagkalat ang alikabok. Unti-unting lumitaw ang figure ng isang binata na may dalang heavy Zuan ruler. Nang makitang ligtas na ang binata sa ibaba, tinapon ng fairy doctor sa langit ang kanyang mamasa-masa at pulang maliit na bibig, gulat sa kanyang mukha. Battle Through the Heavens. Kabanata 150. Maliit na lambak. Bumaba ang tingin ng fairy doctor sa looban na halos naging guho na at nakatitig sa kawalan. Ang kanyang magandang mga mata ay napuno ng kinang nang makita niya ang binata na karga ang heavy Zuan ruler. Marahang dumampi ang kanyang kamay sa mga balahibo ng asol na agila habang dahan-dahan itong bumababa sa looban. Mabilis na tumalon pababa mula sa likod ng agila, ang fairy doctor ay naglakad papunta sa gilid ni Xiaoyan at ibinato ang kanyang tingin sa lugar kung saan itinapon si Mushi. Mahina niyang sinabi, "Kamusta siya? Hindi bababa sa malubhang na sugatan." Ngumiti si Xiaoyan bago biglang marahas na umubo ng ilang beses. Tinapon ng kamay niya ang bibig niya at ilang sandali pa ay may lumabas na dugo sa palad niya. "Ayos ka lang ba?" Nang makita ang maputlang mukha ni Xiaoyan, ang fairy doctor ay nagmamadaling tinapik ang kanyang likod at nag-aalalang nagtanong. "Wala namang seryoso. Masyado ko lang pinahirapan ang sarili ko." Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa paraang walang pakialam. Hinarap niya ang palad niya sa sulok ng dingding na puno ng alikabok at itinulak. Inalis ng hangin ang alikabok, na inihayag ang mga guho sa ilalim nito. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang mahinang nanginginig na katawan sa ilalim ng mga guho nang walang pakialam. Marahan siyang umubo ng ilang beses bago niya dahan-daang kinaladkad ang mabigat niyang ruler sa gilid ng mga guho. Sa isang malakas na ingay, ang mabigat na ruler sa kanyang mga kamay ay itinulak ang isang sirang bato sa isang tabi at ipinakita ang maputlang puti na nakaharap kay Mushi, na nasa isang kakilakilabot na kalagayan. "Paumanhin, pero natalo ka." Sa sandaling ito, ang mga binti ni Mushi ay nabasag na. Ang kanyang maputlang puting mukha ay labis na nakakatakot at ang tunog ng kanyang hininga ay humihina hanggang sa halos hindi na ito marinig. Obvious na malapit na siya sa dulo ng kanyang buhay. "Munting bastos, minamaliit pa rin kita." Isang mahinang pabago-bagong boses ang nagmula sa bibig ni Mushi. Kahit mahina ang boses niya, hindi nabawasan ang galit. Ngumiti lang si Xiaoyan at hindi nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang kibo, hindi nagpapakita ng tanda ng awa kapag nahaharap sa kasalukuyang kalagayan ni Mushi. "Brat, kung may pagkakataon ako sa hinaharap, hahayaan kitang maranasan ang mas masahol pa sa kamatayan." Tila nauunawaan na si Xiaoyan ay hindi magpapakita sa kanya ng anumang awa, ang mga salita ni Mushi ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng paghingi ng awa.
Sa halip, napuno ito ng nagbabantang layuning pumatay. Sa tingin ko hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong ito. Walang pakialam na nagsalita si Xiaoyan. Ibinaba niya ang sarili at hinanap ang katawan ni Mushi. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang kanyang kamay na walang laman at itinagilid niya ang kanyang ulo para magtanong. Nasaan ang Zuan class daw technique na nakita mo sa kahon ng bato? Hahaha. Interesado ka rin dyan. Sayang naman. Kung mamatay ako, hinding-hindi mo mahawakan. Nahihirapang iangat ang kanyang ulo, bumungad sa mukha ni Mushi ang isang makapal na gloating na ekspresyon. Nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, naramdaman niya na maaaring may nakita siyang isang bagay na nagbigay sa kanya ng karapatang makipagtawaran sa kabilang partido. Bahagyang inihilig ang kanyang ulo, dahan-dahang tumayo si Xiaoyan at ibinuka ang kanyang mga kamay nang walang magawa. Natahimik siya sandali at biglang ngumiti. Dahil ganito, pwede ka nang mamatay. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, biglang naging yelo ang mukha ni Xiaoyan. Ang heavy Zuan ruler sa kanyang kamay ay malakas at galit na hinampas patungo sa dibdib ni Mushi. Pagtingin sa mapagpasyang Xiaoyan, ang pagkabigla at takot ay bumalatay sa mga mata ni Mushi. Hindi niya inaasahan na handang talikuran ni Xiaoyan ang nakakaakit na Zuan class na Dao technique. Bitawan mo ako at sasabihin ko sa iyo ang pinagtataguan ng Zuan class Dao technique. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Pag-hover sa ilalim ng anino ng kamatayan, biglang sumigaw si Mushi. Kalimutan mo na ito. Kung ikukumpara sa Zuan class na Dao technique, ayaw kong maalala ako ng ilang makamandag na ahas na parang walang damdamin na hayop. Sa isang makapal na ngiti, ang mabigat na pinuno sa kamay ni Xiaoyan ay walang awang hinampas sa dibdib ni Mushi. Bang! Kasunod ng mahinang tunog, ang mga mata ni Mushi ay nakausli habang ang kanyang katawan ay marahas na lumubog sa loob. Ang isang subo ng dugo kasama ang kanyang mga durog na organo ay ligaw na iniluwa. Puno ng kasamaan ang mga mata na nakatitig sa binata. Sa wakas ay dahan-daang lumambot ang katawan ni Mushi at ang buhay dito ay mabilis na nawala. Pinagmamasdan ang nagyayelong bangkay na durog sa ilalim ng mga durog na bato, marahang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at nagpakawalan ng hininga. Tumalikod na siya at tinungo ang fairy doctor sa malapit. Tara na, patay na si Mushi. Nagkalat ang mga unggoy kapag bumagsak ang puno. Nang walang pinuno, ang Wolfhead Mercenary Company ay nabuwag na. Mahinang sabi ni Xiaoyan habang naglalakad papunta sa gilid ng fairy doctor. Medyo pagod ang mukha niya. Oo, isang mahinang tunog ang tumugon. Pinagmasdan ng magagandang mata ng fairy doctor ang kanyang paligid at nalaman na ang mga nakaligtas na mersenaryo ay wala nang gana makipaglaban pagkatapos ng kamatayan ni Mushi. Tumakas sila sa lahat ng direksyon kasama ang kanilang maputlang mukha, tila natatakot na baka patayin sila ni Xiaoyan. Marahang napabuntong hininga ang fairy doctor. Sa pagkamatay ni Mushi, nawala na rin ang lahat ng sama ng loob ng tatlo. Itinikom niya ang kanyang basang pulang bibig at mahinang sinabi. Panahon na para umalis. Paglingon, maingat na tinulungan ng fairy doctor si Xiaoyan na umakyat sa likod ng Blue Eagle. Tumayo siya pagkatapos niya at winagiwe ang kamay niya. Pinapalabas ang isang agila, ang asol na agila ay dahan-daang umakyat sa langit. Isang beses na pinalibutan ng Blue Eagle ang langit bago mabilis na ikinumpas ang mga pakpak nito at lumipad. Ilang sandali pa, nawala ito sa asol na langit. Hindi nagtagal matapos guluhin ni Xiaoyan at ng fairy doctor ang courtyard, nagsimulang kumalat ang balita ng pagpanaw ni Mushi sa buong bayan ng Qingshan. Tungkol sa balitang ito, ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkagulat. Ang pagkagulat na ito ay naging kakilakilabot nang malaman nila na ang pumatay kay Mushi ay talagang ang binata na hinabol sa inner region ng Magic Beast Mountain Range. Isang binata na mukhang mas bata pa sa 20 ang aktwal na nagawang patayin ang lahat ng tatlong company leader ng Wolfhead Mercenary Company. Ang brutal na katotohanan ay nagdulot ng kaunting kahihiyan sa karamihan ng mga tao. Ang pagkamatay ni Mushi ay nagsilbing anunsyo ng pagbuwag ng Wolfhead Mercenary Company. Kung wala ang pamumuno ni Mushi, ang dakilang lakas na ito na kumilos ng mayabang sa bayan ng Qingshan ay unti-unting nahuhulog sa hindi gaanong lakas. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang binata. Natural,
Ang pagtatapos ng Wolfhead Mercenary Company ay walang anumang kahulugan para kay Xiaoyan. Ang bayan ng Qingshan ay ang unang hakbang lamang sa kanyang pagsasanay. Marahil sa hinaharap, kapag natapos na ang kanyang mahihirap na pagsasanay, maaalala niya paminsan-minsan ang maliit na bayan na ito na matatagpuan sa tabi ng Magic Beast Mountain Range. Dito, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naranasan niyang habulin ng isang grupo ng mga taong nagnanais ng kanyang buhay. Matapos lisanin ang bayan ng Qingshan, hindi nagmamadaling tumawid si Xiaoyan sa Magic Beast Mountain Range. Sa halip, pinamunuan siya ng fairy doctor sa isang lugar na may sobrang siksik na enerhiya. Si Xiaoyan ay hindi pamilyar sa lokasyong ito. Ang lugar na ito ay ang palanggana kung saan tumubo ang maraming halamang gamot. Sinamahan niya ang pangkat na nagtitipon ng mga halamang gamot sa panlabas na rehiyon nito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sa pangunguna ng fairy doctor, lumipad sila sa kalangitan at diretso sa mga panloob na rehiyon ng basin. Dahan-dahan silang dumaong sa isang maliit na lambak sa mga panloob na rehiyon ng palanggana kung saan ang densidad ng enerhiya na dulot kay Xiaoyan ay nagpapakita ng hindi makontrol na kagalakan. Agad na tumaas ang kanyang espiritu. Ano sa palagay mo? Maganda ang lugar na ito, hindi ba? Ang maliit na lambak dito ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo at ang kalangitan ay natatakpan ng makapal na hamog. Hindi ba dahil sa oras na pumasok si Xiaolan dito, natatakot ako na hindi ko kailanman mahahanap ang kakaibang lugar na ito? Nang makita ang nagulat na mukha ni Xiaoyan, natuwa ang fairy doctor at proud siyang tumawa. Ito ay talagang napakahusay. Patuloy na pinupuri ni Xiaoyan ang lugar habang siya ay tumango. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa lambak na puno ng hamog ng mahinang enerhiya at nagulat na makita ang maraming uri ng mahahalagang halamang panggamot na tumutubo sa lambak na ito. Halong-halong halimuyak na hinaluan ng hamog, na nagpaparefresh sa pakiramdam ng mga tao. Pansamantala ba tayong mananatili dito ng ilang oras? Ang ilan sa mga halamang gamot na kinakailangan para sa ilang mga recipe sa aking 7-colored poison book ay matatagpuan dito. Tumingin ang fairy doctor kay Xiaoyan, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig ng kanyang intensyon na talakayin ang bagay na iyon. Walang problema. Nang marinig ang suhestyon ng fairy doctor, hindi nag-atubili si Xiaoyan na sumang-ayon. Ang ganoong magandang training ground ay hindi isang bagay na madali niyang makita. Sa kanyang puso, umaasa siyang ma-promote siya sa antas ng Daoshi sa lugar na ito. Kahit na ang lambak ay nakahiwalay at maaari lamang siyang umasa sa Blue Eagle upang lumipad sa kanya, si Xiaoyan ay hindi masyadong nag-aalala. Kasama si Yao Lao at ang Purple Cloud Wings, maaari rin siyang lumipad kung may mga problemang mangyayari. Nang makitang pumayag si Xiaoyan, ngumiti din ang fairy doctor. Hinarap niya ang asol na agila at hinaypan ang kanyang kawayan na sipol, pinayagan itong malayang lumipad. Pagkatapos nito, dinala niya si Xiaoyan sa isang sulok ng lambak. Itinuro ng kanyang manipis na daliri ang isang straw shed doon at sinabing, "Ito ang aking ginawa. Dito tayo maninirahan sa oras na manatili tayo sa lambak." Hahaha, maaaring ito ay isang dayami ngunit sa isang kagandahang nananatili sa akin, ang mga araw ay dapat na lumipas ng masaya. Tumanggaw si Xiaoyan habang ang kanyang tingin ay tumawid sa straw shed. Nang itagilid niya ang kanyang ulo at makita ang makinis na mukha ng fairy doctor, hindi napigilan ni Xiaoyan ang pagbibiro. Namula ang mukha ng fairy doctor nang marinig ang sinabi nito. Binigyan niya si Xiaoyan ng nakakainis ngunit nakakaakit na titig bago ipinakita ang kanyang kamao. Sa mahinang boses, nagbabala siya. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng mga nakakatawang bagay dahil sa tingin mo ay mahina ako. Ayokong malason ng hindi kilalang lason ng hindi ko nalalaman. Kinawian ni Xiaoyan ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Kumunot ang magandang ilong ng fairy doctor habang itinaas niya ang kanyang kamay kay Xiaoyan at sinabing, "Pupunta ako at mamites ng mga halamang gamot. Maaari mong tuklasin ang lugar." Matapos sabihin ang mga salitang iyon, tumalikod siya at tinungo ang malayong mga halamang gamot. Lumingon si Xiaoyan at pinagmasdan ang fairy doctor na unti-unting lumalayo sa sarili. Ngumiti siya at tumungo sa kabilang direksyon habang bumubulong. "Teacher, wala namang problema ang lugar na ito, di ba?
Ang lugar na ito ay may kakaibang heograpiya. Sa labas ng mundo, malabong tumubo ang mga mahahalagang halamang gamot ng magkakasama sa ganoong kalawak na sukat. At sa ilang kadahilanan, ang enerhiya dito ay napakalinis din, na perpekto para sa iyong pagsasanay. Ang lumang boses ni Yao Lao ay nagmula sa loob ng ring. Pagkatapos ng pagsasanay para sa 1 o 2 buwan pa rito, sa tingin ko ay dapat kang maging isang tunay na Daoshi. Daoshi. Biglang huminto ang mga yapot ni Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang ulo, pinagmamasdan ang makapal na ulap sa kalangitan habang dahan-dahan niyang sinabi. Kung bibilanggan natin ang oras, mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula nang umalis ako. Wala pang 1 taon ang natitira bago ang 3 taong kasunduan. Subukan mong magmadali. Ang pagsasanay sa Magic Beast Mountain Range ay matatapos na. Ang susunod mong hinto ay ang Tiger Desert. Hahaha, ang mahihirap na pagsasanay doon ay magiging mas mahirap at delikado kaysa doon sa Magic Beast Mountain Range. May maningning na tono sa pagtawa ni Yao Lao. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Hindi ba't napakaraming paghihirap ang dinanas ko? Hihihi, pwede kang mag-relax at magsanay. Maaaring delikado ang Tiger Desert ngunit ang mga babaeng ahas doon ay isang espesyalidad ng kontinente ng Daochi. Kung papalaran ka, baka makakuha ka pa ng babaeng ahas bilang babaeng alipin, hahaha. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at tinatamad na mag-abala tungkol kay Yao Lao, na hindi nababagay sa kanyang seniority. Nagpatuloy siya sa pagbaba ng ulo at pinag-aralan ang paligid ng lambak. Sa susunod na panahon, mananatili siya rito at tahimik na magsasanay hanggang sa ma-promote siya sa isang tunay na Daoshi.